Narito ang latest update sa OFW na namatay sa Kuwait dahil sa di umano'y coal suffocation na naging kontrobersyal matapos mapabalitang maling bangkay ang natanggap ng pamilya. Bagong impormasyon isiniwalat ng mga anak sa Senado na nakitaan ng senyalis ni Senator Raffy Tulfo na baka may foul play sa likod ng pagkamatay ng ating kabayan na isang malaking palaisipan ngayon dahil sa hindi pa natapos ang isinagawang utopsiya sa bangkay ni kabayan. Sa naganap na Senate hearing kahapon, January 21 ng kasalukuyan, inilabas ng NBI ang inisyal na resulta ng autopsy sa labi ng ating kabayan na suffocation o di makahinga dahil sa carbon monoxide na nalanghap nito. Our toxicology results came out just this morning, indicating that there was redness in the trachea or the airway, and then there was hemorrhage or petechiae present on both lungs. There was carbon monoxide present on the blood. So, it was evidence of suffocate nga. Yes, sir. As for our cause of death, it should go as asphyxia due to inhalation of respirable gases, specifically carbon monoxide, sir. Sa mga hindi pa nakakaalam, si kabayan ay mahigit ng 9 years na ninilbihan sa kanyang amo bilang domestic worker sa Kuwait. Ibinalita ito na binawian ng buhay kasama ang dalawang kasamahan na Sri Lanka at Nepali noong Enero 2 ng kasalukuyan na ayon sa balita, aksidente umano ang nangyari dahil ginawa umanong heater ang usok ng uling. Ipinasok umano ng Nepali ang ihawan sa loob ng kwarto upang magsilbing heater dahil daw sa sobrang lamig ngayon sa Kuwait. Ito daw ang naging sanhi ng pagkamatay ng ating kabayan. Nasuffocate at nalason daw ito kasama ang dalawa nitong kasamahan na ibang lahi. Ngunit duda si Senator Raffy Tulfo na hindi aksidente ang pagkamatay ni kabayan. Ito'y matapos na mapag-alaman ang mga sumbong ng anak ng OFW na nakakaranas ito ng di magandang trato sa kamay ng kanyang amo. Bukod daw kasi sa kinukulong ito sa bahay at pinagdadamutan ng pagkain, hinihipuan ang masilang parte ng katawan nitong ating kabayan. Narito ang buong detalye, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at bahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Pag yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Tapos lagi po siyang kinokontrata pag uuwi po ng Pinas. Like sasabihin po na pag hindi ka bumalik dito, hindi ko ibabalik. Ibibigay yung buong sahod mo. Hinihipuan, hindi pinapakain ng maayos. Yun na lang. May motibo na. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Posible kayang may foul play? Matatandaan natin, sinabi ng anak sa mga unang live interview, maraming pasa ang kanilang ina at yung bangkay ng Nepali National, puno ng pasa ang katawan, tuklap ang mga kuko, maga ang mga mata, may bakas ng lubid ang liig, at iba't ibang parte ng katawan. Kung suffocation lang, bakit may mga palatandaan na parang binugbog yung mga namatay? Ito ngayon ang malaking misteryo, malaking katanungan ng pamilya, kung nasuffocate yung tao, bakit may mga pasa? Saan ba nila yun nakuha? Di naman siguro sa uso kundi sa mismong kamay. Kaya kahit sino naman siguro ay magduda. Posibleng tama rin si Senator Raffy Tulfo na sinadya ito lalo na drug lord di umano pala ang amo nitong ating kabayan. Paano po nasabing drug lord? Saan niyo po nakuha yung information na drug lord po yung amo? Yung dati niyang kasamahan, kinontak niya po kami and then sinabi po kasi yun ay nakauwi na po ng Pinas. Tapos nalaman niya po, syempre po, laman na po siya ng balita yung nanay namin. Kinontak po kami and then sinabi pong ganun. Kaya nagtaka daw po na kung bakit bumalik pa yung nanay namin. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin kasi ayaw niya na makita na kumbaga ayaw niyang iparamdam sa amin na nahihirapan siya doon. So, yung mga close friends niya po, doon niya po sinasabi yung nararamdaman niya doon. At January 25 po, may call na po siya ng history sa pulis. Paano po? May call na po ng parang, di ba po, hindi naman po manghihingi ng tulong sa pulis kung walang kailangan. Yes po. Okay, interesado ako. Why did she call the police? Is it because siya ay minamaltrato? Or because meron siyang gustong isumbong na illegal activity ng kanyang amo at nung malaman ng amo na tatawag-tawag ko sa pulis o kinulong at para palabasin na malinis yung krimen, walang foul play, binuksan yung
stove. Make. Posible rin mga kababayan na may nalaman sila sa pinagagawa ng kanilang among lalaki. Sa takot siguro nito na magsumbong ang kanilang kasambay sa kapulisan, ikinulong ang mga ito sa kwarto, pinausukan. Tapos gumawa sila ng kwento na mismo ang kanilang mga kasambahay ang may gawa kaya sila namatay. Kung napanood nyo ang mga video na in-upload ko ng mga karanasan ng mga OFWs, maraming biktima ng mga among sinungaling. Magaling daw gumawa ng kwento para pagtakpan ang kanilang ginawa. Ganito daw kagaling ang ibang mga amo dyan sa Middle East. Ikaw na nga daw ang pinatay, ikaw pa ang pagbibintangan na pumatay sa sarili mo. Kaya't dapat talaga maimbestigahan ito ng mabuti para magkaalaman. Mas lalong naging malinaw na sa akin ngayon na imbestigahan natin to yung anggulong foul play. Kung napakinggan mo ang video kabayan, duda ka rin ba na may foul play sa pagkamatay nitong ating kabayan at sa mga kasamahan nito? Tama kaya ang hinala ng pamilya at ni Senator Raffy Tulfo? Kung totoo mang drug lord ang among lalaki, papatay talaga yan para lang maitago ang kanilang mga kalukuhan. Pakikomento ang iyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.